Alright mga kaibigan, isang magandang mainit-init, malamig-lamig, maulap-ulap na araw ng Lunes, Enero 7 mga kaibigan sa buong Pilipinas. At maraming bad news ngayon mga kaibigan. Kahapon nagkaroon ng ratratan sa Quezon. At marami ang nasawi mga kaibigan. Pero iniimbestigahan to dahil karamihan sa mga namatay mga kaibigan, mga nasa otoridad. Ang balita natin, sa nakuha natin balita mula sa ating correspondent ay 13 ang namatay sa di umano'y shootout sa pagitan nitong mga nasawi at itong pinagsanib na puwersa ng pulisya at militar. At ayon sa balita mga kaibigan na ating nakuha mula sa Philippine National Police, sa Quezon ay sinagasaan di umano itong dalawang sasakyan ang inilatag na checkpoint ng PNP dyan sa barangay Tanawan sa bayan ng Plaridel. Malapit lamang to mga kaibigan sa Atimonan at base sa paliwanag ng PNP ay isang legitimate encounter ang nangyari. Pero maraming nagdududa dito mga kaibigan, dahil karamihan ng mga namatay ay puro sa ulo ang tama. At ito yung mga pangalan nung mga biktima nitong di umano'y shootout. Pero nagpoprotesta na itong mga kaanak ng ilang sa mga biktima mga kaibigan dahil hindi umano shootout ang nangyari kundi rob out at salvage di umano. At kabilang sa namatay mga kaibigan si Senior Superintendent Alfredo Perez Consemino. Naku, itong si Superintendent Consemino mga kaibigan, ito yung hepe ng Philippine National Police sa dyan sa lugar na yan. At siya yung hepe ng Intelligence Division. At kabilang pa sa mga taay ay isang Lieutenant Valdez ng ISAP o ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Nako, talagang sumabit dito mga kaibigan, overkill to. At pero ito yung mga pangalan ng mga nasawi mga kaibigan sa bakbakan na nangyari kahapon. Ang una nakilala ang ilang sa mga biktima na si Victorino Siman Atienza, si Jerry Ancero Siman, si Conrado Desillo, Leonardo Katapang Marasigan, Victor Garcia Gonzales, at itong si Senior Superintendent Alfredo Perez Consemino, si Staff Sergeant Armando Aranda Lescano ng Philippine Army ng ISAF, at si isang Lieutenant Valdez ng ISAF pa rin, si SPO1 Gruet Mantuano, si Tirso Lontok, Maximo Manalastas Pelayo. Nako, isang to mga kaibigan, malaking problemang malaking problema ang dala nito dahil ang paliwanag ng pulis dito iba-ibang bersyon. Una nilang sinabi mga miyembro daw to ng mga sindikatong may kinalaman sa assassination o mga gun for hires. Tapos sinabi na naman nila na mga hold-upper di umano itong napatay dyan sa Quezon. Ayon naman kay Calabarzon Police Regional Director Superintendent Andres Melad, ay nagsasagawa umano ng checkpoint sa Maharlika Highway dyan sa Barangay Lumutan ng makaengkwentro ang itong mga biktima. Sakay umano ito ng mga ng Montero at patungong Lucena. At dininay din mga kaibigan nitong si Melad
na salvage o rob out ang nangyari dahil isa raw sa mga pulis niya ang nasugatan sa naturang enkwentro at nakilala ito como si Superintendent Hansel Marantan na di man ay nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang braso at sa kanyang paa. At nako, hindi pa natin mga kaibigan, dahil masalimuot to. Hindi pa alam kung ano ang nangyari dito at bakit. Bakit itong mga opisyal ng ISAP at ng Philippine National Police ang niratrat nitong mga nasa checkpoint. Ito mga kaibigan, sa opinion ko dito maaring misencounter to dahil maaring may nag-report sa PNP na may mga namataan na armadong grupo sakay ng dalawang Montero. Kung kaya't nagsagawa kagad sila ng checkpoint. At pagdating naman sa checkpoint, hindi pa to nakakalayo, hindi pa dumarating ang itong Montero, ay maaaring finlockdown na sila. Ngunit sa akala naman ng mga nasa Montero na mga rebelding New People's Army to, diniretso nila, niratrat nila. So ayun, maaaring yan ang dapat pagtuunan ng investigasyon nitong Philippine National Police, ng NBI at ng Department of Justice. Simple lang yung mga kaibigan Alam nyo, kunyari may mga bakbakan na encounter na sasabihin hold-upper o kriminal, tapos kunyari may nasugatan sa panig ng gobyerno. Madaling yan mga kaibigan, scripted yung karamihan dyan. Diba katulad dyan ng mga napapanood natin sa pelikula. Nagkaroon ng bakbakan para maging legitimate yung kanilang pagpatay sa mga iba, hasabihin na sugatan sila, kukunin ng kasamahan niya yung baril ng pinatay nila at saka ipuputok dito sa isang pulis o sundalo para sabihin na nasugatan siya sa labanan. Definitely magkakaroon ng gunpowder burns yung pumutok na bangkay na, di ba? Nasa pelikula, ganyan ang ginagawa sa pelikula. Para naman gagawin sa pelikula kung hindi ginagawa ng mga otoridad. So kailangan mga kaibigan, at mabigat na akusasyon ang nangyari dito ngayon. At yung mismong mga kaanak nitong mga namatay ay humihingi ngayon ng hustisya. At siguro habang sinisimulan itong investigasyon mga kaibigan, ay dapat siguro i-relieve muna ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines yung mga opisyal at mga involved dito sa pangyayaring ito habang nagpapatuloy yung investigasyon ukol dito sa malagim na naganap sa 13 biktima ng pagpatay, dahil kasama rito yung yung mismong hepe ng Intelligence Division ng Police Regional Office dyan sa pati mga taga-ISAP na dali. Malalaman natin to, dapat maglabas na ng pahayag ang Police Regional Command ukol sa nangyari. Mga kaibigan, dahil upang mabatid natin kung ito ba ay saklaw ng isang official mission at ano ang kanilang mission at pakay. Alam nyo, yung mga pulis at sundalong sumabit dito sa pagpatay na ito mga kaibigan, may hirapan itong makapag-retiro kung sakaling may nagsampa ng kaso laban sa kanila, dahil SOP yan Pag may kaso kang nakabinbin, hindi ka makakapag-retiro. Makapag-retiro ka pero hindi mo makukuha ang iyong mga benepisyo. Kung nagsilbi ka ng mga 30 taon at may kaso ka, hanggat di mo na ayos yan, ako, sorry ka.
So ulitin natin mga kaibigan, yung mga biktima na nakilala natin, na nakilala sa ating mga ulat. Itong biktima ng karumal-dumal na shootout o pagpatay ay si Victorino Atienza, Jerry Ansero Siman, Conrado Desillo, Leonardo Katapang Marasigan, Victor Garcia Gonzales, Superintendent Alfredo Perez Consenimo. Siya yung hepe ng Intelligence Division ng Police Regional Office sa Mimaropa. At si Staff Sergeant Armando Aranda Liscano, si SPO1 Gruet Mantuano, si Lieutenant Valdez, si Tirso Luntok, si Maximo Manrastas Pelay, si Jim Dico Justiniani, si Paul Arcedillo, Kiyo Hilag. Nako, dapat sagutin to ng hepe ng ng pulisya dyan sa Calabarzon, dahil itong mga napatay mga kaibigan, hindi sila kabilang sa Calabarzon, kundi nasa Mimaropa sila. Magkaibang rehiyon to. Ngayon, kung meron silang misyon, nako, dapat siguro na i-coordinate nila to sa Calabarzon pang hindi na magkaroon ng itong gantong klaseng misencounter. Pero ang pinalalabas ng pulisya mga members to ng mga gun for hires at holdupper. Paiba-iba na ng sagot mga kaibigan, yung ating mga otoridad. Malaking problema yan. Pero balik tayo mga kaibigan sa Mindanao, dahil medyo masama ang panahon sa Mindanao sa mga nakalipas na araw, at kaalis lamang ng bagyong Kinta ay isa na namang low pressure area ang nasa Mindanao ngayon. At posibleng mabuo to mga kaibigan bilang isa na namang bagyo, kung hindi bukas sa susunod na mga araw. Dahil sa pinakahuling ulat ng pag-asa ay natunto na yung malaking bahagi ng low pressure area sa bandang Mindanao at Visayas. At ganun din mga kaibigan sa Luzon. So kung makikita nyo, napakalaki ng area ang nasasakupan nitong masamang panahon mula Luzon, Visayas at Mindanao. Pero ayon naman sa Japan Meteorological Agency ay itinuturing na nilang bagyo itong low pressure area na sinasabi ng pag-asa ay nasa Mindanao na. Kaugnay nito ay mahigpit na nagbabala ang mga otoridad sa posibleng pagbaha at landslide, lalo na sa mga baybayin na dagat, sa mga paanan ng bundok. At dyan sa Davao Oriental at Compostela Valley mga kaibigan, sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Peninsula, yan ang mga nahagip ng mga nakaraang bagyo. Itong pinakahuli ay yung Kinta. At ngayon pa lamang ay nararanasan na natin mga kaibigan yung pag-ulan kahapon, kaninang madaling araw, tuloy-tuloy na. Kaya kanina umulap, at ngayon ay makulimlim na sa malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula. At sinabi naman ng pag-asa na kung sakaling magiging ganap na bagyo ang itong malaking bahagi ng low pressure area, ay papangalanan itong ang code name nito ay si Bising. Malas lang ng mga may pangalan na Bising. At talagang bagyong-bagyo ang pangalan nyo. Sa latest forecast naman ng pag-asa ay huling namataan ng low pressure area sa layong 300 kilometro sa timog silangan ng Mindanao, kung saan ay nakapaloob ito sa tinatawag na Intertropical Convergence Zone o hanging nagkakasalubong mula sa Pasipiko. At yung Kabisayaan mga kaibigan, yung Leyte, maulap na
At may mga pag-ulan na rin mga kaibigan. So dapat pag-ingatan natin dahil mahirap pag binabagyo tayo mga kaibigan. Maraming naabala, maraming sira. At kung mamalas-malasin talagang apektado ang ating mga kapwa, ang ating mga magsasaka, ang mga nagtatrabaho dahil sa masamang panahon. At nung isang araw lang mga kaibigan, at maraming kabahayan sa General Santos City at ilang bayan sa South Cotabato ang nagkaroon ng pagbabaha dahil sa walang humpay na pag-ulan. Sa Zamboanga City, ganoon din mga kaibigan. Sa Zamboanga, sa tinatawag nilang Asia's Latin City, highly urbanized. Pero pag umuulan, baha. At siyempre, sinisisi naman ng City Engineer's Office yung mga basurang nakabara sa mga drainage. Ayun daw ang laging dahilan sa tuwing may babaha. Magaling talaga tong City Engineer's Office. Hindi nila sinasabi na yung kakulangan sa drainage system ang dahilan kung bakit nagbabaha ang downtown Zamboanga. Laging basura na lang ang dahilan para may scapegoat. Ayaw nilang sabihin na kulang talaga ang drainage system ng Zamboanga City, kung kaya't laging binabaha. Kaya nagreklamo yung ating kapitbahay sa Radyo Ago. Yung harapan nila, laging lubog sa tubig. Yung kahabaan ng pilar, lubog. Dahil dito ay dahil sa paparating na bagyo at malakas masamang panahon, ay pinag-iibay naman ng mga otoridad ang buong Kamindanawan dahil sa posibleng flash floods, landslide at pag-apaw ng mga ilog. Diyan sa Maguindanao, pag nagpupunta tayo dyan every time na may ulan, Cotabato, Maguindanao, lubog yan mga kaibigan. Unbelievable. Talagang mayroong mga bayan dyan na hindi mo madaanan yung kalsada dahil lulubog yung sasakyan mo. Yung mga rice field dyan, mga pananim, sira. Pati yung mga mosque ay lubog sa tubig. Mula noon hanggang ngayon ay pareho pa rin mga kaibigan. Sa General Santos City ay apektado ang maraming kabahayan matapos na pasukin ng tubig baha ang Barangay Lagaw, Barangay Babuhay, Barangay Baluan, Barangay Buwayan, Barangay Conel. Binaharin mga kaibigan, pati yung Barangay Bula, habang lahat ng mababang lugar sa Genser ay lubog sa tubig. Yung mga iba dyan mga kaibigan, hanggang tuhod yung baha. At marami ang na-stranded na mga motorista sa mga lugar na yan. Kaya dapat pag-ingatan natin at kung may ulan, handa na tayo. Huwag natin pabayaan na pasukin ng tubig, o kung papasukin ng tubig yung ating bahay, ilikas na natin yung mga ating appliances. Tanggalin nyo sa plug, ibaba nyo yung inyong main switch o kaya circuit breaker upang masiguradong walang aksidente ng anumang pagkuryente. Yan ang dati nating pinapayo pa mga kaibigan, at huwag nyong kalilimutan. Dapat meron na tayong first aid, mga pagkain, biskwit. Biskwit, importante yan dahil hindi yan madaling masira. Yung mga delata, tignan nyo yung mga expiry dates ng mga delata mga kaibigan, o kaya mga noodles. Tapos kailangan meron tayong mini gasol. Meron tawag dyan na parang maliit na gasol lang yan, maliit na tangke, tabletop, na maaari nyong bilhin. Napakamurang halaga lamang yan. At maaari nyong palitan yung kanyang kalan. Pwede nyong lagyan ng kalan, pwede nyong lagyan ng parang Coleman na para meron tayong liwanag sa dilim kung sakaling tumagal ang bagyo at bahain tayo. Huwag nyo rin kalilimutan na mag-imbak ng mga gamot sa lagnat, sa ubo, sa sipon. At yung flashlights, yan, importante yan. At kung meron tayong mga anak, yung mga damit, lampin para sa ating mga sanggol, mas mabuti na yung handa tayo mga kaibigan kaysa madali tayo ng itong kalamidad.
tignan natin mga kaibigan. Sana ma-monitor natin. Yung may mga internet, maaari yung i-monitor sa Facebook o kaya sa Twitter. Yung mga bulletin ng Pag-asa at nung Malacanang, yung Department of Science and Technology o DOST. At marami silang ibinibigay mga kaibigan na tawag dito ng mga bulletin ukol sa mga mga kalamidad, ulan, pagbaha, pagbagyo. Pati na rin yung Philippine Coast Guard. At siyempre yung ating mga local government units, yung ating mga alkalde, yung ating mga opisyal sa barangay, yung ating gobernador. At sila ang nasa forefront nitong seguridad ng mga mamayan sa kanilang mga kinalalagyan. Kung magiging bagyo bukas itong low pressure area, nako, apektado siguro ang malaking bahagi na naman ng ating bansa. Sana wag tumuloy o hindi magtagal yung bagyo sa Pilipinas. At kung sakaling papalo ito, sigurado maapektuhan yung kapistahan ng Nazareno sa Maynila. Dahil sa Miyerkules na itong kapistahan ng Nazareno o ng Black Nazarene. At ngayon pa lamang ay mahigpit ng pinapayuhan ng Department of Health ang may mga sakit at matatandang deboto ng Nazareno na iwasan na ang pagsama o malapit dyan sa prosesyon. Dyan sa gagawin. Magsisimula mga kaibigan sa Santa Cruz, sa Quiapo, Maynila. At nabatid natin na aabutin siguro hanggang ilang milyon itong mga debotong makikilahok sa prosesyon nitong itim na Nazareno. At kaya nga pinagbawal na, nagpaalala na yung Department of Health sa mga mahihina ang katawan. Ako. At yung mga deboto, huwag nyo nang isama inyong mga anak. Pabayaan natin yung ating mga anak sa bahay. At kung naniniwala kayo sa milagro at gusto nyong deboto kayo ng Nazareno, ay kayo na lamang at iwan na ninyo ang inyong mga anak sa bahay. At baka maipit yan, nako. Magkaroon ng stampede, mag-ipit, mawala, malaking problema yan. At kaya nga nananawagan itong si Dr. Enrique Tayag ng Department of Health na maaari naman di umanong ipagpatuloy itong pananalat, ang kanilang panata sa Black Nazarene sa pag-aalay ng panalangin sa kanilang bahay. At wag nang sumama sa prosesyon dahil napakahirap mga kaibigan. Siguro naman nakikita nyo sa telebisyon kung gaano kadaming tao, gasiksikan, tulakan ang nangyayari dyan. At hindi biro yan mga kaibigan. Pag mahina ang mo dyan, katawan mo, nako, maiipit ka, baka maapak-apakan ka. Paglabas mo, patay ka. Noong nakaraang taon ay halos tumagal ng isang araw, 22 oras ang prosesyon ng Black Nazarene. Kaya't napakahirap mga kaibigan. Dahil isinasaalang-alang ng ating pamahalaan ang kaligtasan ng lahat ng mga deboto. At siyempre yung ating kapulisan, sundalo ay magdideploy dyan sa lugar ng dadaanan nitong prosesyon ng Black Nazarene upang masiguradong maayos. Pero yan, pinagdududahan natin yan mga kaibigan dahil ang inaasahan ditong deboto 10 milyon. Ganyan kadami ang mga panatiko nitong Black Nazarene. At siyempre, yun ang kanilang panata, yun ang kanilang pananampalataya, dapat nating igalang ang kanilang mga pinaniniwalaan. At available na mga kaibigan ngayong Lunes yung ating dyaryo. Maaari nyong mabili diyan sa mga sidewalk sa iba't ibang lugar sa Mindanao. At ang headline natin ngayon ay Australians off limits in Mindanao. Yan, basahin nyo para malaman nyo kung bakit off limits ang mga Australians sa Central at Western Mindanao. Pero nagpapasalamat tayo sa ating mga supporters, sa ating mga readers at sa ating mga advertisers, sponsors at mga partners dito sa Mindanao Examiner Teleradyo
Meron itong teleradyo mga kaibigan ay napapakinggan ng live every 10 o'clock in the morning sa MindanaoExaminer.com at sa livestream.com/Mindanao Examiner. At napapakinggan din ito sa Mindanao Examiner Television Channel 54 sa Zamboanga City, at sa Mindanao Examiner Television Channel 63 sa Kismet Cable at Pagadian City Cable, dyan naman sa Zamboanga del Sur, of course sa Basilan. At kung gusto nyong magpalagay ng mga television ads, ay maaari nyo kaming tawagan at makikita nyo ang aming numero sa ilalim ng inyong television screen sa 062-992-5480. At siyempre, bukod sa telebisyon at sa Mindanao Examiner Teleradyo, yung website natin mga kaibigan, yung MindanaoExaminer.com, umaabot yan ng 2 million hits every month. Ibig sabihin niya mga kaibigan, 2 milyon ang tumingin, nagbasa ng balita, tumingin ng litrato, nanood ng video sa website ng MindanaoExaminer.com. 2 million hits nung nakaraang Agosto mga kaibigan. At siyempre yung ating weekly regional newspaper, yung Mindanao Examiner newspaper mga kaibigan, isang weekly regional newspaper to na nagsisirculate sa malaking bahagi ng Mindanao. At siyempre yung ating Mindanao Daily Newspaper, naman mga kaibigan, araw-araw. At ang ating Business Week Mindanao, sa lahat ng inyong publication, whether sa telebisyon, sa ating mga pahayagan, ang Mindanao Examiner Weekly, ang Mindanao Daily Newspaper, at ang Business Week Mindanao. Pag kailangan nyo ng advertisements, publications, lahat ng uri ng publications sa dyaryo, maaari kayong tumawag sa 062-992-5480 sa lahat ng inyong advertisements. At siyempre nagpapasalamat kami uli sa inyong lahat, sa mga nagbabasa, bumibisita sa amin araw-araw, nakikinig sa Mindanao Examiner Teleradyo, at ang ating mga sponsors, partners. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong suporta sa Mindanao Examiner. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong oras. Sagad na tayo sa ngalan ng aming direktor, si Greg Lianya, at sa lahat ng buong buo ng Mindanao Examiner. Ito pong muli yung abang lingkod, Alasinto pa lamang, nagsasabing bye-bye.